Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Sunday. Ngayon po ay muli tayo po ay magbibigay na naman po ng message. It's Sunday and it's a privilege for me to share the Word of God. And today our topic is about sufferings. The title of this message today is Our Glorification Through Sufferings. Ang ating pong glorification ay through sufferings. So, I will read the text or the key verse today in Hebrew chapter 2 verse 10. Kung mayroon po kayong Biblia ay open it and let us read the text. In Hebrew 2 verse 10, in bringing many sons to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the author of their salvation perfect through sufferings. So, sa Tagalog po, basahin ko po sa Tagalog. At para po natin maunawaan, sa verse 10 ng Hebrews chapter 2 verse 10, sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y ginawang ganap ng Diyos at nang sa gayon ay makakapagdala siya ng maraming tao patungo sa kaluwalhatian. Ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay, sapagkat si Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. Siya ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. So ano po ang text na ito? Bago po tayo magpatuloy ay manalangin muna tayo. Panginoon, maraming salamat sa pribilehiyo na ito, Panginoon, ay binigay mo sa amin. At dalangin ko, Ama, na ang pag-aaral na ito ay ibuhos mo ang revelasyon, ibuhos mo ang iyong kapangyarihan na maunawaan, O Diyos, ng bawat isa. Panginoon, buksan mo ang aming puso na matanggap po namin ang iyong mga biyaya at buksan ang mga aming mata para kami po ay makakita at buksan ang aming pong tainga para po kami ay makaparinig. Panginoon, itinitiwala po namin, Ama, ang lahat ng ito sa inyong banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. So, the question is life without suffering blessing or a curse? Kung wala bang ang suffering sa buhay, ito po ba ay blessing or curse? Dahil po, bawat tao ay kanya-kanya pong dinadaanan na mga blessing o kanya-kanyang dinadaanan na mga sufferings. So, is life without suffering blessing or a curse? That is a question. Now, a blessing is what causes us to come closer to God. Many of you don't agree on this maybe, but according to the Word of God or to the Bible, any man who was chosen by God, he was in sufferings before he received blessings. So a blessing is what causes us to come closer to God. Ito ay nagiging paraan ng Diyos para po tayo ay maging malapit sa Diyos. When God wants us to have relation to Him or closer to Him, He make His own ways for us para po tayo po ay lalapit sa Kanya. And this is sometimes a sufferings. Sufferings causes us to come closer to God. And the joy of life is not found in possessions.
Hindi po nakukuha ito ng yung joy sa kung ikaw ay mayroon. Kung halimbawa mayroon ka sa lahat, hindi mo masasabi na you have the joy in life. But in relations to God, the joy, the truly joy in our life is a relationship. We are in relationship to God. That is the true joy. Possession is not the key of joy of humans. But the key of joy is in relationship to God. Do we have a relations in God? If Christ is first one's life, kung ito po ay ang buhay po natin ay inuuna po natin si Kristo. If Christ is first in one's life, material things are not excluded, but they must be secondary. So, pag inuuna po ninyo si Jesus, ang Diyos, ibig sabihin, material things is our secondary. So, maliwanag din po sa Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, the priority of God is His kingdom first and His righteousness. Christ first in our life. And the material things is secondary only. Sometimes, we will review our life. I-review nga natin ang ating buhay. Review ourselves and ask, have I been closer to God? Ito po ba ay ating pong i-question sa ating sarili? Ako kaya ay malapit sa Diyos? O ang Diyos kaya ay malapit sa akin? I-review po natin ang ating pong buhay. And then, the cross was Christ's crowning experience. Alam po ninyo, yung pagkapako ni Jesus sa cross, that's not the end. That's the beginning or the crowning experience of Jesus Christ. This is the subject of Hebrews chapter 2. Ito po yung pinaka-subject ng Hebrews chapter 2, yung chapter 2 na ito. Itong pagka-crucify, ang pagkamatay ng ating pong Panginoong Jesus. Jesus, for the suffering of death, crowned with glory and honor. Nakalahad doon na through His death, He was crowned with glory and honor. That He, by the grace of God, should test death for every man. Para po ang kamatayan ni Jesus ay matanggap po natin ang grasya, the grace of God. Through His death on the cross, we receive grace. For it became Him, sabi doon, for it became Him, for whom all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory. Why? To make it the sons of God, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. So ang captain po ng salvation is our Lord Jesus Christ. He was the captain of our salvation. Siya po yung nag-save po doon. Hallelujah. So, the word there is Him. Yung word na Him, it means for the glory of Him, refers for His sustaining power. For Him means for glory, and through Him refers to His sustaining power. And all things in Hebrews chapter 2 verse 8, yung all things, and not only all things but all creatures, everyone individually, and all of them but together. Yung pong Him ay si Jesus Christ yun, and all things, hindi po lamang yung mga naligtas, kundi for lahat, for every creature, everyone individually, and all of them, but all together. So, the question again is, how effective was Christ's death in bringing many sons unto glory? Gaano po ka-epektibo ang kamatayan ni Jesus para maraming tao ang maiglorya?
sa kanyang pagkamatay. The word bringing in the word sa Greek, yung bringing doon is agagunta. Yung agagunta, the word Greek agagunta in English is to lead, to bring, drive, carry. For what? For through His death. Tayong lahat ay dinala sa kanyang kamatayan. Bakit? He laid us all in His death. That through His death was not only Himself crowned with glory, hindi lamang siya ang may crown of glory and honor, but He accomplished the same for many humans. Jesus' death was His hour of glorification. When Jesus died on the cross that day, that the glorification of Jesus Christ. Why? God the Father glorified His Son through His death. And through His death, in 3 days, He resurrected again. And then Christ's death leads to glory for many sons. Inilid po tayo for His glory. Na many sons, for as many as receive Him, to them give He the power to become the sons of God. So we are led to be as sons of God through His death in accepting Jesus Christ. In John 1:12, His death leads to resurrection. Kung hindi po namatay si Jesu Cristo, hindi po siya nag-resurrect. He resurrected and it resurrected and changed His body in a glorified body. So He back in heaven again. Siya ay muling nabuhay at bumalik siya sa kanang kamay ng Ama. So He was glorified through His death. He is the first born from the dead. In Colossians 1:18, kung ito po ay babasahin po natin sa Colossians, sa mga taga-Colosas 1:18, basahin po natin. Sabi po dito, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan, siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat. So siya ang unang binuhay mula sa mga patay, at sabi po, maging pangunahin sa mga lahat. So siya ang nauna, at tayo ay makakasama niya sa kanya pong resurrection. Kaya nga siya, He is the first born from the dead. Siya yung kauna-unahan na nabuhay mula sa mga patay. At siya ay nandun na sa luklukan ng kanang kamay ng Ama. So ito po, hindi lamang si Hesus Kristo ang makaranas ng glorification na ito. Sa lahat, sabi ng Biblia, na tumanggap sa Kanya, naniwala sa Kanya, sila ay makakasama niya sa lahat ng Kanyang mga pagkaglorya. This glorification of the believers is first because of the suffering of Christ. Yung glorification po ay makakasama po tayo. This glorification of the believers is first because of the suffering of Christ. Yet it is not going to enjoy by all believers. Hindi po may enjoy lahat ng mga believers this glorification. Why? But it's in proportion on behalf of Christ. Ayon po sa kanilang mga ginagawa ngayon. They have their own glorification pagdating ng pagharap po natin sa Diyos. Lahat po tayo ay kanya-kanya po yung glorification na ibibigay ng Panginoon. Sabi po dito, according sa mga ginagawa po natin ngayon dito. Tayo po ba ay gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos o yung mga gusto ng Diyos sa ating pong buhay? Doon tayo mai-glorify ng Diyos. Gaano ka naghihirap sa pamamagitan ng ibanghelyo ng Diyos? Ikaw ba ay nagpapakasakit at gumagawa, nagtatrabaho sa kaharian ng Diyos? Halimbawa po, katulad nitong ginagawa po natin, meron ka bang compassion sa mga kaluluwa
na ipahayag ang salita ng Diyos. Ito po ba ay ginagawa po natin? Kung nagpapakasakit ka ayon sa kalooban ng Diyos, mayroon pong gloria na ibibigay ng Diyos sa atin. Kagaya ng mga apostles ng Panginoon, sila ay namatay ayon sa gospel. Peter died because of his preaching the gospel of Jesus Christ. Maging si Paul, maging si John, sila ay namatay dahil sila ay nagpakasakit. Sila ay sumunod sa sinabi ng Panginoon na ipahayag ninyo ang Ebanghelyo sa sulok, saan man sulok ng mundo. So, basahin po natin dito po sa Romans chapter 8 verse 17. Dito po sa Romans chapter 8 verse 17, ano ang sinasabi po dito? At yamang mga anak tayo ay mga tagapagmana ng Diyos. So, kung tayo po ay anak ng Diyos, binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos na makakasama tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis. Ano po yung kasama sa pagtitiis? Pagtitiis mo ba? Sa anong klaseng pagtitiis? Ang pagtitiis po natin. Ang pagtitiis natin ay dahil kay Kristo. Ito po yung pagtitiis na nagtitiis ka ba na ikaw ay nagugutom para lamang maipahayag mo ang salita ng Diyos? Nagtitiis ka ba anumang mga dinadanas mo na mga pagsubok, tinutuya ka, ikaw ay maraming mga rejection ng mga tao dahil lamang sa pagpapahayag mo sa salita ng Diyos? Itinitestimony mo ba ang salita ng Diyos sa tao at ikaw ay tinutuya at ikaw ay nakakaranas ng mga pagtitiis na yan? Ito ang sinasabi ng Panginoon sa mga nagtitiis. Kaya nga mapalad ang mga inuusig dahil sa akin, sabi ng Panginoon. Mapalad. Dahil kung inuusig po tayo dahil sa kanyang mga salita, tayo po ay mapalad. Dahil siya ang magbibigay sa atin ng gloria, siya ang magbibigay sa atin ng crown pagdating ng araw. Hindi tao ang magbibigay ng crown sa langit, kundi ang Diyos, si Jesus, magbibigay sa atin ang ating pong gantimpala kung gaano tayo nagpapakasakit sa Ebanghelyo. At sabi po niya, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Makakasama niya tayo sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nga ito yung glorification, makakasama po tayo ng kanyang kaluwalhatian kung tayo ay sumusunod sa kanyang mga utos, sa kanyang mga command. Na mapalad yung mga taong pinipersecute, tinutuligsa dahil sa kanya. Dahil sila ay tatanggap ng gantimpala mula sa langit. So tayo po ay tagapagmana na kasama ni Kristo. Kaya nga po,